Magandang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito mga kapatid. At sa umagang ito ay pag-aaralan po natin ang isang tanong o sasagutin natin yung isang tanong ng isang kapatid patungkol po sa ang bautismo daw ba ay kinakailangan ng isang tao bago siya tumanggap ng tinatawag na communion or yung Santa Cena, ano po, every Sunday. Yan po ay tanong ng isang kapatid. Marahil siya po ay naka-witness sa local church nila or maging sa ibang mga local church, ano. Minsan may mga ganyang mga may mga ganyang mga paniniwala na kapag ikaw po hindi pa nabautismuhan, kailangan or bago ka tumanggap ng communion, kailangan mabautismuhan ka. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. At magandang umaga po. Sa ngalan po ng Church of Christ at Pines, Brother Gilbert Abella po. At naway kayo po nasa maayos at mabuting kalalagayan. Paki-share nyo lamang po itong video po natin sa mga kaibigan, sa mga kakilala, mga kamag-anak, mga kapropa nyo po, mga kapatid. At ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito po ay magandang tanong din kasi ito po ay minsan nakikita nga natin papansin natin sa mga local churches kailangan bautismohan muna bago tumanggap ng Santa Cena. So yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Happy birthday nga po pala sa mga nagdiriwang po ng kaarawan ngayon, At happy wedding anniversary sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary sa umagang ito, mga kapatid. At sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, so yan, start na po tayo at tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Bingi tayo ng gabay ng ating Panginoon. Let's pray. Ama naming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay ginising mo at binangon mo, Panginoon, ang aming mga katawang lupa upang minsan pa ikaw po ay aming paglingkuran sa buong maghapon po. At tinataas ka po namin sa umagang ito at salamat sa oportunidad na binigay mo sa amin that once again we will serve you this entire day with all our hearts and all our strength, Father God. And this time, Lord, we ask your wisdom, we ask your knowledge, Father God, so that we will be able to understand to all the lessons that we have right now patungkol po, Panginoon, sa topic po namin ngayon. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang pinupuri namin. Salamat po sa mga kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil sa iyong biyaya, lagi mo kami, Panginoon, pinapaging banal sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pag-aralan po natin at pag-usapan po natin itong tanong na ito na marahil at sa inyo marahil malimit po na or posibleng nakasanayan po natin na bago ka tumanggap ng Santa Cena or yung tinatawag nating Lord's Supper o Communion, you have to bago kailangan mabautismuhan ka muna. Kaya nga tandaan po natin sa Bible po wala namang tinuturo tungkol po rito, na hindi tinuro sa Biblia na kailangan mo nang mabautismuhan ng isang tao bago makapag-communion or mag-Lord's Supper. Wala naman tayo makikita po diyan na tinuturo po na kailangan ganito, na kailangan bautismuhan ka muna para bago ka tumanggap ng communion. Gayunman, ayan, may pasubali, mga kapatid. Ang kondisyon para sa bautismo at pakikisalo sa huling hapunan ay parehong pananampalataya
ano po, sa kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. So yun yung pasubali niyan. Kaya ang huling hapunan ay isang ordinansa na itinatag ni Jesus habang kumakain siya at ang kanyang mga alagad ng hapunang Pampaskwa, mga kapatid. At noong gabi bago siya ipagkanulo or bago siya ipako sa krus, doon sa Mateo 26, 20 hanggang 28. Basahin po natin. Dito po sa Mateo 26, kung may mga Biblia po kayo, tingnan po natin. Marahil ito po ay laging binabasa po ng ilan sa atin, especially sa pag-araw po ng pagsamba at yung tinatawag na Lord's Supper. Ano ang sinasabi po ng Biblia? Dito sa Mateo 26, 20 hanggang 28. Ang sabi ng talata ay ganito. Noong gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad, samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ano po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus. Sabi niya, ako po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok na ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Sabi sa verse 26, samantalang sila'y kumakain at dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito, at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So maliwanag na sinasabi po dito sa Mateo 25, ito po yung huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kagaya ng nabanggit, ito po ay isang ordinansa na itinatag ni Jesus, habang kumakain siya at ang kanyang mga alagad ng hapunang Pampaskwa noong gabi na yun bago po siya ipako sa krus. At doon po sa Mateo 28 hanggang 28:19, makikita natin doon ano ang sinasabi po ng talata. Mateo 28:19. Sabi ng talata, kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So sabi dito, pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ibinigay naman niya sa mga alagad ang dakilang utos o yung tinatawag po nating Great Commission, mandato, na dapat sundin, na dapat tupdin, mga kapatid, para maipangaral ang Ebanghelyo nung panahon na yon hanggang maging sa panahon natin ngayon. Kaya nga inutos po ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad na bautismuhan ang mga bagong mananampalataya. Ang bautismo sa tubig sa ngalan ng Trinidad or ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay sinasanay na ng iglesia mula pa sa umpisa. Mula pa nung unang panahon hanggang sa mga panahon po natin ngayon at pinapractice na po, 'di ba? Hanggang ngayon, 'di ba, tayo po ay nagbabautismo sa mga tumanggap kay Kristo, nagbabautismo tayo sa mga tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, binabautismuhan po natin, especially ang mga elder po sa local church na kinabibilangan natin or ang maging mga tagapangharal. Kaya nga ang tanging condition gaya ng nasabi sa mga talata doon po sa Mateo 26, Mateo 28, mga kapatid, ay ang pagtitiwala ng isang tao sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas. Yan po ang sinasabi po.
Ngayon, talata po doon sa 26, doon sa 20, 28, 26, 20 hanggang 28, wala po tayong nababasa po doon or sinasabi at inutos ni Jesus na ang bautismo ang kailangan mangyari sa isang tao bago siya tumanggap ng communion. Ngayon, nung panahon na yon, kasi ang kausap niya mga alagad automatic po na yun talaga ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po ay kumbaga tanda rin po ng kanyang po yan sabi nga tanda rin po ng kanyang pagpapaalam or paglisan sa nung makasama niya ang mga alagad nung panahon nun. Pero siyempre, after 3 days, he resurrected at sumama ulit siya sa kanyang mga alagad at iyon po, nag-utos nga siya na humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyong sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko. Diba? Sabi ni Jesus At narito, ako'y sasama sa inyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya dito, maliwanag na tinuturo sa bawat isa po sa atin na ang bautismo ay isang paglalarawan ng karanasan ng kaligtasan at pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesus. Itinuturing ito ng maraming mga scholar ng Biblia, ng mga dalubhasa na unang hakbang sa pagdidisipulo bilang Kristiyano. Ito po yun Ito po yung unang hakbang. Tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas at yung kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli. Yan po yung sa atin nabautismohan ka, ililibing yung sarili mo, ibig sabihin spiritually, at lilinisin yung mga nagawa mong mga pagkakasala at pag-ahon mo sa tubig, isa ka ng bagong nilalang, sabi ng 2 Corinthians 5:17. Ang lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Now, ngayon, doon naman po sa issue na tanong ng isang kapatid na ang bautismo daw ba ay kinakailangan ng isang mananampalataya or ng isang tumanggap kay Kristo or ng isang tao bago siya tumanggap ng communion. Ang sagot po doon, mga kapatid, wala pong inuutos sa Biblia. Ngayon, dahil po ito po yung ginagawa po natin, di ba, kapag halimbawa sa mga local church, halimbawa may isang tumanggap sa Panginoon, pagkatanggap niya, yan, tsaka po yan, kumbaga pag nabautismuhan, tsaka ngayon siya bibigyan ng Lord's Supper, Santa Cena. Pero sa totoo, wala pong sinasabi at inuutos sa Biblia na ganoon gawin. Wala parang naging kasanayan na lang po ito. Wala namang masama. Wala namang masama po doon, diba, meron siguro kayong mga karanasan. Paano yung may mga hindi pa nabautismuhan, tumanggap ng Lord's Supper. Diba ganun? Siyempre, doon sa mga diakono, alam mo, nag-iikot po ng mga Santa Cena. Tapos may mga nandun nakaupo, hindi pa pala nabautismuhan o tumanggap ng Lord's Supper. Siyempre kapag yung sinabi mo doon sa hindi nabautismuhan na nandoon na tumanggap ng Santa Cena or ng communion or ng Lord's Supper, pag hindi mo pinakuha, pasensya na po yan, baka ma-offend 'di ba? Ganun Kaya mahalaga po sa iglesia na talagang tinuturo 'yun. Talagang dapat tinuturo po 'yun. Ngayon, siyempre, pag halimbawang siya po ay pinagbawalan mo, baka ma-offend. Ngayon, pag hinayaan mo lamang, ngayon, ang tanong ganito, mali ba yun? Mali ba yun na kahit na hindi siya nabautismuhan, tapos nag-take ng Lord's Supper, mali ba yun? Yan ang tanong din mga kapatid. Ngayon, kung pagbabasehan natin ang sinasabi ng Biblia, wala namang sinasabi ang Biblia na mali yun, bawal yun, or hindi pwede yun. Pero, siyempre, doon sa nakasanayan po natin, ang mga tumatanggap lang dapat ng mga Lord's Supper, yung mga nabautismuhan, yung mga nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naging ordinansa po ito ni Jesus doon po sa huling hapunan niya. Yan po ganoon Tayo po,
tayo po ay, kaya nga yung Lord's Supper, ang term po natin dito po, yung tinatawag nating communion. Pag sinabi nating communion, yung nakikiisa tayo, doon sa nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay yung nakikisama doon sa, kaya nga yung tinatawag na communion, nakikisama tayo doon sa nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ang sabi nga po dito mga kapatid, ang bautismo ay isang paglalarawan ng karanasan ng kaligtasan sa pagsunod sa ating Panginoon. Itinuturing ito ng maraming scholar ng Biblia na unang hakbang sa pagdidisipulong Kristiyano, pagiging Kristiyano, pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, ang huling hapunan ay isang pamamaraan ng mga mananampalataya. Pamamaraan po ito ng mga mananampalataya upang makipag-isa sa Panginoon. Sa Panginoon at alalahanin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ang bautismo ay isang mahalagang pagkakakilanlan sa mga mananampalataya. Ang isang taong hindi pa nabautismoan ay maaaring isang tunay na mananampalataya, ngunit hindi pa niya naipapahayag sa publiko ang kanyang pakikiisa sa Panginoon. Marahil yung isang mananampalataya, baka yung isang hindi pa nabautismoan, marahil tunay na mananampalataya yan, nga lang hindi pa niya naiko-confess, hindi niya pa naipapahayag yung kanyang damdamin sa harapan ng Panginoon at maging sa harapan ng mga tao. Kaya nga 'di ba kapag tayo po ay nag-iimbita, yung tinatawag nating invitational call, yung pagpapahayag sa harapan ng Panginoon at maging sa mga tao, sinasabi natin na tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas? Opo. Hanggang sa tubig ng bautismo? Opo. 'Di ba? Meron pong mga kasunod po na mga lessons or na mga pag-aaral patungkol po sa bautismo or patungkol po sa mga anong dapat susunod na gawin after baptism and all. Ngayon, yung Santa Cena, tinuturo po natin. Ngayon, ganito po yun sa kapatid na nagtanong. Yung pagtitig po ng Santa Cena or ng communion o yung nakasanayan na Lord's Supper, pero communion, mga kapatid, dapat itinuturo yun sa church. Kasi nangyayari po yan talaga. Nangyayari po talaga yan. Na may mga nagtitig po ng communion, o ng Santa Cena, na kahit na hindi pa nabautismoan ay nagtitig na sila. Pero kailangan ituro po 'yun. Hindi naman po siya mababasa sa Biblia. Pero parang yung kasanayan natin na kailangan babautismoan ka muna. Kasi pag nabautismoan ka muna, 'yun po ang magiging umpisa ng pakikipag-isa mo kay Kristo. And this is what we call yung tinatawag nating communion. Doon mag-uumpisa yun eh. Yun po yung magiging transition sa pagtanggap mo kay Kristo, sa pagsisisi, sa pagpapahayag, confession, at mabautismoan ka. Then, right after that, eto na ngayon yun. Eto na yung pakikiisa mo, simula nang mabautismoan ka, ngayon, yung kanyang kamatayan, yung kanyang paglilibing, yung kanyang pagkabuhay na maguli, yung kanyang dinanas, yung hirap, kumbaga, yung sabi nga kini-commemorate po natin yun. Inaalala po natin yung sagisag na yun. Kung bakit siya po'y namatay para po sa atin. Ngayon, yung utos ni Kristo doon sa mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Sinabi ito doon sa mga alagad niya na talaga. Doon sa mga nakipag-isa na talaga sa kanya. Ngayon, doon sa Lord's Supper, doon po sa communion, doon po sa huling hapunan ni Jesus, doon po sa Mateo 26, ito po yung mga nakipag-isa na doon sa mga kasama niya, sa mga alagad niya. Mga nakipag-isa na sa kanya yan. Kaya yung communion, nagtitig po tayo ng tinatawag na communion, in what? In commemorate sa ating Panginoon, ng pag-aalala sa ating Panginoon, doon sa sagisag na ginawa niya para po sa atin. Ngayon, siyempre, yun po yung tanda po kung bakit ginagawa po natin na bago ka tumanggap ng communion is makipag-isa ka muna kay Kristo sa pamamagitan ng tinatawag nating pagsisisi, pagtanggap sa Kanya, pag-confess, pananampalataya in all, at mabautismuhan. Ngayon, pagkatapos po nun, eto na ngayon,
Kasi hindi naman pwedeng ano eh. Kaya nga 'di ba may mga tao po kasi, na sabihin po natin na hindi pa nabautismohan pero yung kanyang puso, yung kanyang damdamin totoo na nananampalataya siya talaga eh. No, may ganoon eh mga kapatid eh. Pero siyempre kailangan ipakita mo talaga 'yun eh. Kailangan talagang tumanggap ka muna sa kanya eh. Tanggapin mo siya eh. Hindi po pwedeng, kaya nga 'di ba sabi ng Biblia eh, ano po mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit eh. Ano? Doon sa ngayon sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, ano? Kundi yaon lamang tumatanggap sa mga pinag-uutos ng aking amang nasa langit. O, 'di ba? Sino po yung tinatanggap ng Panginoon? Yung mga sumusunod eh. Ano, kaya kailangan susunod eh at yung invitation ano po ay laging nag-iimbita ang Panginoon eh. Lagi po siya nag-iimbita eh. At yung bautismo ito po yung ano po eh, mandato po 'yan eh. Ano po 'yan eh, Great Commission eh na dapat gawin, na dapat mangyari, na dapat masunod, na dapat ipangaral. Yun po yun. Ngayon, yung bautismo naman ay yung Santa Cena or yung communion, nakalagay nga, 'di ba? Meron po in commemorate, no, sa pag-aalala. Kung babalikan po natin, ang sabi po ng Biblia doon po sa Mateo 26, gusto ko lamang pong basahin. O doon sa ikalawang Korinto, sabi ni Apostol Pablo, 'di ba? Pero sinasabi po si Apostol Pablo po dito, mga magulang ko at mga kapatid. Ano ang sabi po ng talata? Doon sa unang Korinto. Okay? Sabi po ng talata sa unang Korinto 11, no, 23. No, tingnan po natin ang sinasabi po ng talata. Sabi dito, mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ay ipagkanulo at dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpirapiraso at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano po? So sabi po dito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. In commemoration, kini-commemorate po natin yung pag-aalaala doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So, it's all about commemorating. It's all about commemoration. So, yun po mga kapatid. Kaya ang mga tumatanggap po ng Santa Cena or ng Lord's Supper or nagtitake o ng communion, pag-aalala doon. Ngayon, sa sarili mo, pag tumatanggap ka, inaalala mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Yung ginawa niya sa sarili mo, na binigay niya yung kanyang sarili para sa iyo. Kaya yun po mga kapatid, ang sagisag po nun. Kaya sa mga iglesia, sa kapatid na nagtanong, kaya tayo kung bakit kailangan mo ng mabautismuhan, kasi yun po yung unang hakbang bago po mag Lord's Supper. Bagaman mga kapatid, kaya may pasubali yung kanina gayon man, bagaman wala po tayong mababasa na magkasunod po yung dalawang yon na kailangan mo ng mabautismoan bago mag-take ng Lord's Supper or bago tumanggap ng Santa Cena. Walang ganong sinabi sa Biblia. Wala din pong sinabi sa Biblia na kailangan mo mag-take ng Lord's Supper muna bago mabautismoan. Walang ganong sinasabi sa Biblia. Ngayon, ang tinuturo ng Biblia, ito po yung first step that we should do. As new believer. Kung ikaw po tumanggap sa Panginoon, you have to be baptized first. You have to be baptized first kasi yun po yung unang hakbang Then after that, yung tinatawag nating communion. Ngayon, kapag nagtitake ka ng communion, ang inaalala mo, sinasagisag mo, yung ginawa ni Kristo sa iyo. Bago yun, yung Santa Cena na yun, Lord's Supper na yun, or yung communion na yun, inaalala mo yun, yung ginawa sa iyo ni Kristo. At yung sa panahon ng bautismo, doon ka nilinis, doon ka niligtas, doon ka tumanggap sa Kanya, yung sagisag no, na libing, na namatay, nilibing, at pagkabuhay na maguli. Sabi ng 1 Corinthians, isa ka ng bagong nilalang.
So ganun po mga kapatid. Kaya ah, kung sa mga kapatid natin na mali po ba na ano po na kailangan bautismuhan muna bago tumanggap ng Santa Cena? Hindi po mali po 'yun. Hindi po mali po 'yun. Yun po ang dapat. Kaya dapat itinuturo po ito sa church. Ngayon, doon sa mga kapatid po na mga mga umaatin bago pa lang, hindi pa sila mga Kristiyano or sabihin natin hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon tapos nag-Lord Supper. Syempre alangan naman bilang halimbawa yung nagse-serve, alangan naman pagbawalan mo sila. Sige, hindi mo sila pwedeng pagbawalan eh. Or hindi mo na, baka ma-offend eh. Diba? Yun din ang tinitignan natin eh. Baka ma-offend. Ay, hindi po muna kayo. Pero dapat itinuturo yan sa church. Itinuturo yan sa church. Bago mag-Lord Supper, bago tumanggap ng Santa Cena, ay kailangan tumanggap muna sa Panginoon. Yun po muna ang una. Hindi po yung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, hindi ka pa nabautismuhan, nagtitake ka na ng Lord Supper. So kailangan yan, we as minister sa church, as leader sa church, we have to train the church and we have to teach the congregation. Kailangan natin turuan ang congregation tungkol po dito. Ngayon, yung tanong po ng kapatid na ito, dito nga, ang bautismo ba ay kailangan ng isang tao bago tumanggap ng communion? Mga kapatid ko. Wala pong sinasabi po na, kailangan mabautismo ka muna bago ka tumanggap ng communion. Walang naman sinasabi na, kailangan mag-take ka muna ng communion bago ka mabautismuhan. Ngayon, ang tinuturo lang ng Biblia, yung pagbabautismo, unang hakbang yon. Hindi po ang Santa Cena ang unang hakbang. Ang bautismo ang unang hakbang sa pakikipag-isa sa Panginoon. Sa pakikiisa sa ating Panginoon. Ngayon, kung bakit ka tumatanggap ng Santa Cena every Sunday, kino-commemorate mo 'yon, yung ginawa ni Kristo sa sarili mo, sa buhay mo. Nakikiisa tayo doon. Kaya nga sabi ng Biblia, bilang pag-aalaala sa atin. Anong pag-aalaala sa akin? Yung sinasabi ni Apostol Pablo. Yung pag-aalala na ginawa niya sa iyo. Yung ginawa niya sa iyo at yung pinaka major factor po dito, it's all about yung bautismo. Kaya kapag ikaw po ay nagtitig ng Lord's Supper, yung pag-aalala natin sa ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang sarili, yung kanyang buhay na nabubo doon sa bundok ng Kalbaryo, yung tumigis yung kanyang katawan, ay yung kanyang dugo sa kanyang katawan bilang paglilinis sa ating mga kasalanan. At sa oras ng bautismo, ito yun. Ngayon, kapag nagtitig tayo ng Lord's Supper, sinasariwa natin, kino-commemorate natin, inaalala natin yung ginawa niya sa atin. Nung panahon po na tayo po tumanggap sa kanya, na bautismohan tayo. Yun po yun. Kung bakit tayo po ay kino-commemorate po natin. Kung bakit kailangan mabautismohan muna bago tumanggap ng Lord's Supper. Yun po yung punto. Ngayon, kung yung utos na, kailangan mo munang magbautismo bago tumanggap ng Lord's Supper, wala naman pong specific na ganun. At wala din naman pong specific na kailangan mo muna mag-take ng communion bago ka mabautismohan. Wala pong ganung specific. Nga lang, tinitingnan po natin po dito. Ngayon, kung halimbawang nagtitake ka ng Lord's Supper na hindi ka naman nabautismohan, ano ang kino-commemorate mo? Kasi ang mga nagko-commemorate lang doon sa mga kapatid o sa mga tayo bilang kino-commemorate natin yung ginawa niya sa ating personal. Sa pamamagitan po ng bautismo na nangyari sa atin. Kino-commemorate natin, salamat Lord dahil sa ginawa mo sa akin. Na ako'y tinanggap mo at ako ay niligtas mo. Ako ay tinubos mo. Ganoon mga kapatid. So yun po yung purpose nun. Kaya maliwanag po yan mga kapatid. Kaya ang isang taong hindi pa nabautismohan ay maaaring, sabi nga natin, isang tunay na mananampalataya. Pero sabi nga, may ngunit hindi pa niya na ipapahayag sa publiko ang kanyang pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang hakbang sa pagsunod, bilang unang hakbang sa pagsunod sa kanya. Kaya maaaring ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ginagawa itong isang kondisyon ng isang iglesia natin, marahil tayo, ng isang iglesia bago
payagang makibahagi sa communion ang isang mananampalataya. Gayunman, muli, hindi po matatagpuan saan man sa Biblia ang katuroang ito na yung nabanggit natin. Na kailangan ganito muna, kailangan ganun muna. Ito po ay inaano lang po natin yung lohika dito, yung logic po na bago ka tumanggap ng Santa Cena is mabautismuhan. Kasi doon sa Santa Cena, meron kang kino-commemorate, meron kang inaalala. At paano mo aalalaanin ang isang bagay sa sarili mo na hindi mo pa nararanasan? Yun po yun. Kung bakit inaalala mo dahil naranasan mo na yung ginawa ni Kristo sa iyo ng personal, inaalala mo yun. At sa pamamagitan po yan ng Santa Cena. Kailangan po yun. Kaya sabi doon, pag-aalala sa akin. Kapag ginawa nyo yan, pag tumanggap ko yan ng ganito, yung saro, at ang sabi nga po dito mga kapatid ko, yung ubas, no, sabi po ng Biblia, doon po sa verse 23 o 24, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pag-aalala, pag nung panahon na yun, nung naging kasama po ng mga alagad ng Panginoon, naalala nila yung ginawa ng Panginoong Kristo, nabayubay ang kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo and all. Gayon din, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ay ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya tayo, pag tayo nagtitake, inaalala natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. Personal, sa personal. Inaalala natin yung ginawa ni Kristo sa atin. Ano pa yung ginawa sa atin ng Panginoong Kristo? Tinubos niya tayo. At nangyari lamang po yung pagtutubos na yun sa buhay natin nung time na tayo po'y nabautismuhan. Kung bakit tayo po nagtitake po ng Lord's Supper. So yun po mga kapatid. Yun po ang sagot po doon sa tanong ng isang kapatid. Ngayon, kung ito po ay meron ba tayo matatagpuan sa Biblia na kailangan mabautismuhan muna bago Santa Cena, wala po tayo matatagpuan. Nga lang, tinitingnan po natin po dito yung dapat kailangan mabautismuhan muna kasi yun po yung unang hakbang. Yun ang unang hakbang na dapat gawin ng isang mananampalataya. You have to accept Jesus Christ first as your Lord and Savior. Until doon sa baptism. Yan po yung unang hakbang. Then after po niyan, you have to take the communion or Lord's Supper. Kailangan mo nang mag-take ng Lord's Supper. Bakit? Kasi yung Lord's Supper, yun po ay yung sagisag ng pag-aalaala natin sa Panginoon sa ginawa niya sa atin nung panahon na tayo po ay tumanggap sa Kanya, nung panahon na tayo po ay mabautismuhan. So kailangan ituro po yun sa church. Kailangan ituro po. Para nang sa ganun, doon sa mga kapatid na, halimbawa, may mga umaatin, matagal na siya, ay, hindi pala ganun. Ngayon ang tanong, kasalanan po ba yun? Of course, hindi kasalanan. Kung halimbawa, kumbaga, out of ignorance, hindi mo nga alam di ba? Hindi mo nga alam na ganun So, kailangan sa church na inaatinan natin sa mga leaders, sa mga tagapangaral, we have to teach them, Kailangan ituro natin po ito. We need to train them. We need to teach this teaching sa mga kapatid. Itong katuruan na ito, based from what the Bible, especially itong topic na ito. Para nang sa ganun, ganun pala. So, para nang sa ganun, magkaroon po ng kasi doon sa mga naglo-Lord Supper, mga kapatid ko, na hindi pa nabautismuhan, wala lang, parang lang po yun. Hindi po yan ang unang hakbang. Hindi po yan ang first step bago mabautismuhan. Ang first step po, mabautismuhan bago sa Lord's Supper. Kasi doon sa Lord's Supper, kino-commemorate mo na yung si Kristo, na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ka po ng kaligtasan or ng assurance for your salvation. Ganun mga kapatid ang tinuturo sa bawat isa sa atin. Okay? So yan mga kapatid. Gayunman, hindi matatagpuan saan man sa Biblia ang katuruan na mga kapatid. Tandaan po natin po ito na tungkol po dito sa ating pinag-uusapan. So, ngayon, ang nakasanayan po natin, ang tanong, mali po ba ito? Wala namang po mali po doon. Ang ngayon, nga lang, siyempre, dapat lang ituro po. Kailangan mabautismuhan muna ang isang tao na nananampalataya sa Panginoon. Then after that, mag-take ng Lord's Supper para ma-commemorate niya, para maalala niya yung ginawa ng Panginoong Kristo sa kanyang personal na buhay.
At yun po yung panahon na tinanggap niya ang Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo. Okay? So, naway klaro po yan sa atin. Tayo mga leader sa church, kailangan ituro natin po ito sa mga dumadalo, sa mga hindi pa umaaten, hindi umaaten siya, sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ngayon, pag halimbawa dumadalo na siya, tapos hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon, tapos pag during Lord's Supper, nagtitake siya ng Lord's Supper, mga kapatid, wag nating po kasi baka ma-offend Uy, ganito, ganyan. Pero kung halimbawa, alam mo naman yung damdamin ng isang tao, kilala mo naman siya. Baka naman maintindihan niya rin. Pero halimbawa, yung damdamin ng isa medyo, 'di ba, umaatin-atin siya. Halimbawa, asawa ng isang kapatid o kung kapatid ng kapatiran. Tapos hindi po, wag po, 'di ba? Parang yung pagdaan ng Lord's Supper sa kanya, 'di ba? Yung Santa Cena. Pagdaan ng Santa Cena sa kanya inano mo, hindi po muna kayo. Baka yun, baka ma-offend. Kailangan talaga meron po talaga ipa-follow off na ituturo talaga sa church. No, para maintindihan niya, ganun pala yun. Kasi unang hakbang ang pagtanggap sa Panginoon, pagsisisi, pagpapahayag ng kasalanan, of course, manampalataya sa Panginoon at mabautismoan. Kaya yun po yun. Paano po, halimbawa, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, ano inaalala mo? Di ba? Kasi personal po ito tama, tinuro sa'yo na, kasi kausap ni Apostol Pablo dito, mga Kristiyano na, mga mananampalataya. Tumanggap na sa Panginoon Tinuro sa'yo, alam mo, nagba-Bible study, pero wala ka pang hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ano yung kinikomemorate mo? Di ba? Ano yung kinikomemorate mo? Wala kang kinikomemorate kasi hindi mo naranasan ng personal na tanggapin pa siya bilang sariling tagapagligtas hanggang sa tubig ng bautismo. At doon sa pagtitik ng Lord's Supper, ang kinocommemorate po natin, pag-aalala natin tungkol sa Panginoong Hesukristo na tinanggap natin bilang tagapagligtas. At yun po yun. Sana naintindihan nyo po ito. Naway naintindihan nyo itong ating pinag-uusapan. Okay, so yan mga kapatid, at salamat po sa kapatid na nagtanong na sa pinag-uusapan natin sa araw na ito. So paki-comment lang po kayo at of course, like and hearts and share doon sa mga kapatid natin, sa mga local church. Baka makatulong po ito mga kapatid. Kung ito po ay naturo na sa inyo, well then, so praise be to God. At alam na po natin, Pero doon sa mga iba na hindi pa, pwede nyo pong i-share. At doon naman sa mga local church po ninyo, pwede nyo pong ituro, i-suggest sa mga tagapag-aral o sa mga matatanda na ituro po ito. Bago po mag-take ng Lord's Supper, kailangan mo nang tumanggap sa Panginoon at mabautismoan. Para nang sa ganon, yung halaga po ng pag-aalala natin sa ating Panginoon ay talagang personal, na ikaw talaga naaalala mo talaga na nangyari sa buhay mo. 'Di ba? Mahirap po naman yung naalala mo na parang yung may bagay lang na isang nangyari, halimbawa, naalala ko ngayon, pero wala ka naman doon. Kumaga, hindi mo naman na-witness o hindi mo naman naranasan ng personal. Mas maganda kasi, naaalala mo na talagang naranasan mo ng personal. Nung panahon na ito, kaya sabi ni Apostol Pablo, bilang pag-aalaala sa akin. Sino po yung tinutukoy ni Apostol Pablo? Of course, si Jesucristo. Sino po yung kayo po naka-address yung salita? Of course, doon sa mga taga-Korinto. Na kapag sila po ay nagtitake po ng banal na hapunan, meron po silang meron na silang talagang tinanggap na nila ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Nabautismo na sila nung panahon na yun. Kaya yung pagtitik nila ng Lord's Supper, inaalala nila yung ginawa ni Kristo sa kanila. Hanggang doon sa panahon na sila'y nabautismoan. Ganon po mga kapatid. Okay? Kaya tayo, ganon ang ginagawa po natin. Mga kapatid, kailangan mo nang tanggapin si Kristo, sampalatayanan siya, magsisi, magpahayag ng kasalanan, at mabautismuhan. At pagkatapos po noon, ito na ngayon. Ito na ngayon yung sagisag ng pag-aalala na natin sa Kanya, sa ginawa niya sa atin, hanggang doon sa tubig na tayo may mabautismuhan. Yun po yung essence po noon, mga kapatid. So, naway, klaro po yan sa bawat isa po sa atin. So, God bless everyone at pakishare nyo lamang po itong video natin at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At bukas muli, ay pag-uusapan natin ng panibagong aralin
Natanong din ng isang kapatid po ito. Bukas pag-aralan po natin yan. Okay? At God bless po sa inyo at ingat-ingat po. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng sapat na pagkaunawa, pagkaintindi sa mga pinag-usapan po namin sa umagang ito. Pagpalain mo kami, tulungan mo kami lagi na maintindihan ang mga salita mo at sumunod kami sa mga itinuturo mo upang sa magkagayon ay maging maayos ang aming mga pamumuhay, lumakad kami lagi sa kapayapaan, lumakad kami sa kabanalan, lumakad kami po, Panginoon, na lagi mo kaming kasama at lagi ka namin kasama sa aming mga buhay. At maipangaral ka namin at maibahagi namin ang iyong salita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga pagpapala na aming tatanggapin sa buong maghapon. At ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.